interpretation of the law are not sources of the law. Or yung jurisprudence na tinatawag niya, yung mga people versus ganyan, yung mga alam nyo na jurisprudence, hindi yan form part of the law. Hindi sila kasama sa batas. May sources lang tayo, tsaka sinabi na ng constitution natin na pwede na maging sources, dapat galing lang talaga rito. Kasi nasa kanila lang yung police power. Nagigets ba muna? Hindi nyo pwedeng ano yan, bawal yun. Kasi may check and balances. In fact, hindi pwede magsapawan ng mga kapangyarihan yan. Katulad nito, bigyan ko example. Itong tarantado na 9165 nyo before. Gumawa ng batas nun. Tapos sabi ng 9165, bawal ang plea bargaining. Since 2000. Noong 2019, nag-decide yung judiciary. Sabi ng judiciary, oops, mali ka, legislative. Ang plea bargaining is part of the rules of court na ginagawa sa korte. Bawal mo sakupin yung ginagawa namin. Naging unconstitutional yung plea bargaining nyo na hindi pwede sa drugs. Kaya ang dami nang lumabas eh. Tingnan si Soriano. Di ba naka-plea bargaining ka ngayon? Oo, ka lang. Oo. Ganun yan eh. Kahit si Kim, naka-probation yata. Di ba naka-probation niya lang? Yung mga classmate nyo kayo dito, mga ano yan, mga criminal. Nagre-reform lang dito eh. Ikaw Bautista na, baka naka-plea bargaining ka rin ha. Umuo rin eh. Parang gano'n yan. Katulad nito, yung isang issue nyo, yung PI, buksan natin yung mga isip nyo. Diba yung PI, pinalitan? Sino ba gumawa ng preliminary investigation? Rules of court din yan. Diba Rule 112 yan? Sa Krimpro nyo. Nalala nyo pa. O diba dapat court lang gumagawa? Pero bakit ginawa ng DOJ ngayon ng bago? Nag-away ngayon yan, kaka-decide lang. Last one, parang last 2 weeks lang. Sabi ng Supreme Court, hindi, tama yan. Kasi ang preliminary investigation, executive function talaga yan kasi investigation. O, hindi daw nila inagaw yung kapangyarihan ng judiciary gumawa ng rules. Ganun yan eh, bawal kayo magano yung sapawan ng kapangyarihan. Katulad ng ginagawa ni Soto, naaway niya yung judiciary, gugulo yung Pilipinas. Parang ganito yan. O, to sum it up now. Alam niyo naman yung executive, taga ganito yan eh. Totoo. Implement. Diba, sila yung gumagawa ng mga tinatawag yung IRR. Implementing rules and regulation. Sila taga-implement eh. Pag ginawa na ng legislative, implement na ito, didelegate papunta sa executive. Parang ganito, gumawa ng 9165. Okay, may batas na tayo ng drugs. Kailangan may taga-implement. Sabi ng legislative, ito 9165 ha, executive, gawa ka dyan ng PDEA mo. Lumabas yung PDEA, taga-implement. Nagigets yun na idea? Ngayon, yung judiciary, kung magkaagulo yung mga batas natin, sila lang yung pupunta dyan para mag-interpret. Katulad nung nakaraan, diba, nagkaagulo yung Congress natin tsaka yung executive kasi diba ini-impeach si Sara? O, pumasok si judiciary. O, mali ang impeachment nyo. Unconstitutional yan. Kasi may bar ng 1 year, hindi pwede magtuloy-tuloy tsaka may mga rules na sinasabi doon. Anong gano'n yan? Check and balances yung tawag nyo doon. Bawal magsakupan yung mga yan. So, bali, pag sa ating nga sa crime, hindi kasi, nilaliman ko na sa inyo, pero ganito lang pag sa crime. The court could only construct, apply, interpret the law, but they cannot make, enact, or implement the law. Same way, ganun lang grammar nyo ulit. The legislative can enact or make laws, but they cannot interpret, construe, or apply the law, nor implement. Ganun the executive. The executive cannot interpret, apply, construe, nor enact, make laws. They can only implement. Ano yun lang ito mga kapangyarihan ito? Basic to sa board exam, everyone. Ano yung mga kapangyarihan na yan? Dapat nakabaon na sa inyo yan. Ngayon, naintindihan na natin, kasi kaya nga kanina, katulad yan, tingnan nyo yung Article 5, diba yung Article 5 nga? Sinasabi niya na yun. Tingnan nyo, basahin nyo ulit. Duty of the court again, in connection with acts which should be repressed, but are not covered by the law. Yun yung first paragraph na inaral natin kanina. Whenever a court, ayan, has a knowledge na yung act na dapat i-repress, but are not yet covered by the law. Tingnan, hindi sila pwede render the proper decision of acquittal. Dismissal. Antayin nila, report na lang nila, gumawa ng batas, hindi sila pwede mag-decide. O yan, pag tinanong kayo, ngayon, question everyone, who has the power to punish crime? Legislative, judiciary, or executive? O, legislative pa rin, kasi yun yung police power, kanina pa binabanggit natin, nasa kanila rin yung paggawa ng penalty. Sila magde-define ng crime. Ganyang katindi ang police power nyo na tinatawag na yan. At yan, dyan tayo nagkakaroon ng criminal law. Ito na, lumalabas na.
Ang problema natin, babalik tayo sa kanina mga inaaral natin, magulo eh. Kasi kung legislative branch lang ang pwede gumawa ng batas at ayun yung napapanahon natin, kasi di huri na tayo na type ng government. Ang problema natin yung mga ganitong batas. Katulad ng revised penal code nyo, di ba? Act number 315 yan? O, tatanungin ko kayo. Siyempre, malamang di naman kayo nagbabasa ng history. Sa tingin nyo, may legislative branch na ba nun? War era to. Sino ang bida-bida pagka may gera? O, presidente. Tama kayo. Presidente ang gumawa nito. Now, do not also interpret that making laws, yung legitimate power of making laws, is only delegated to the legislative. Minsan may nangyayari ng mga form ng government na iba gumagawa. Katulad ng martial law. Sino gumagawa rin ng batas? Presidente. Diba may presidential decree kayo? Ngayon, ayusin natin kasi yung sources yung tatanong sa atin. Pero, syempre, everyone, ito yung ginagamit nating constitution, ha? We have the 1987 Consti. At nakaayos yung gobyerno natin. Anong tawag natin pag maayos ng gobyerno? Kanina, yung term natin. De jure. Paring Pascual, baka naman. Masali ka na. Ikaw, gagawin ko nga yung dictionary natin. Mas better yan. Pag may naki-encounter kayong word, punta agad ng dictionary para mag-grow kayo lahat. Sige, paring Pascual, what's the word de jure nga ba? Ano nga ba yan? Hindi huri na pala tayo eh. Oo, ka-alternate yan ng de facto. Kung yung de facto hindi pa official, malamang yung de jure, official. Sige, Pascual. Rightful entitlement. Ibig sabihin nga official. Ano na, talagang maayos na yung gobyerno. At entitled na tayo kasi yung tatlong branches na maayos na tayo eh. Diba, pinakita ko kanina sa inyo sa Constitution from Article 6, 7, and 8. Nandun yung mga departamento ng gobyerno nyo or branches of the government. Maayos na tayo. Yun yung problema natin. Kasi babacktrack natin from 1987 at may gagong tanong dito. At paulit-ulit yung tanong na to. Tagal ng tanong to. Si Atty. Gabaw, simple yung tanong yan. Which among the following are sources of criminal law? Except. Grabe yung pagkatanong. Hindi nyo masasagot yun kung hindi nyo babalikan yung history. Yan yung problema. And everyone, etong Act number 3815 nyo, this will be the primary source. Ito yung primary substantive law nyo at tinanong to noong 2017. Okay, nagbitaw tayo ng word. Makinig mo na maigi. Ano ba yung substantive? Makinig mo na maigi. Primary substantive nyo to. Primary substantive na law. Pag sinabi nyo substantive, everyone, dalawa lang naman kasi aralin nyo eh. Sa internal aral natin ng CLJ. You have procedural tsaka substantive. Yung procedural, next na yan. Yan yung crime pro tsaka evidence nyo. Ngayon yung substantive nyo, yan yung book 1 and book 2 ng revised penal code. Baga, in simplest term, pag sinabi yung substantive, ito yung nagde-define ng mga right na ma-violate, yun yung magiging crime. Siyempre, next thing yan, hindi mo porket alam mo yung crime. Homicide, murder. Paano mo ipa-file? Yun yung procedural nyo. Paano mo i-claim yung right na na-violate naman? Kung ito substantive yung nagsasabi ng karapatan mo, yung isa magsasabi naman ng paano mo i-claim. Kaya tinatawag tong primary substantive law. 2017 to tinanong, i-note nyo to, sayang to, ha? Kasi tinanong yan, what is the primary substantive law? You term it as the revised penal code. Siya lang ang nagtatangi na substantive law nyo. Ang problema, ang tanda na, panahon pa ni Kopong-Kopong. Matanda pa sa lola nyo yan. Buhay pa ba mga lola nyo? Yung lola ko buhay pa eh. Ano yun eh, 1930. Matanda pa sa RPC. 1929. Tanda pa nga. Nabutan niya pa RPC. Sipin mo, yun yung ginagamit natin. Kaya nga sabi sa inyo, yung batas, yung RPC nyo, hindi na ano yan eh. Hindi na akma sa atin eh. Oo, dapat talaga palitan. Tingnan nyo, ang cute niyan. Yung mga crime na alarms and scandal eh, lagi na maingay ngayon eh. Parang wala na nga ng offend game eh. Tsaka yung tao ngayon, 24/7 na. Hindi katulad ng panahon nila, alas 5, nag-agabihan na yung mga yun eh. Wala na rito. Lagi na maingay ba? Bago na yung mundo eh. Ang dami niyan, malalaman nyo. Ito yung problema nga lang natin everyone. Ayun yung gusto ko ipakita sa inyo. Kailangan talaga ng legislation. Ibig sabihin, may mangyayari na kakaiba rito sa mga batas natin na yung mga word like amend, modify,
revise, repeal, at yung magre-repeal nun, yung tinatawag yung ganito. Nakuha mo na? Oo, yun, ayun yung tinatawag yung secondary. At ito yung madalas nag-aaway. Secondary. Wala na ba tayong nib dyan, Garings? Nib? Diba nag-order kayo nun? Ito yung secondary source niya, everyone. At everyone, bago tayo ulit tumuloy ng Article 5, kasi pag inaaral talaga yung RPC, kailangan madugtong-dugtong nyo yung mga articles at mali yung ginagawa natin ng college na Article 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ganun yung pag inaaral. Kasi yung articles niyan, may reason yan bakit ginambol-jambol para hindi maintindihan ng mga layman. Ngayon, kung nag-uusap tayo ng ganito, ang magkadikit dito yung Article 10 nyo. Everyone, punta mo na sa Article 10. Doon na nang in-introduce yung SPL nyo. Kaso nga lang, yun yung sinabi ko kanina na nagkamali sa Espanyol. Kasi what was mentioned there was only special law. But it should be penal in character. Kasi hindi naman pwede maging criminal law pag walang penalty. Diba? Pwede ba maging criminal law pag walang penalty? Yung iba, special law lang. Example, 8551. Oh, may penalty ba 8551? Nag-reform, reorganize ng PNP? Wala. Yun ang special law. Like the law, creating Antipolo. Pascual, search mo nga. Ano bang batas na nag-create sa Antipolo City? As one of the chartered city in Rizal. Kaya RA 8451 yata eh. Search mo nga. Anong batas? Bagal. Uy, bagal ba na researcher ko? Law, creating Antipolo City. Ano, RA? 8508. Oh, yun. O, criminal ba yan? Hindi. Sinabi niya lang kung ano yung mga barangay dyan. Diba? Ito mo? Sa section 5 yata, 4. Ano yung mga magko-constitute dyan? Maraming batas na hindi criminal, everyone. Hindi lahat criminal. O, tanungin ko kayo ngayon. Like, Republic Act number 11131 nyo. Yung batas nyo, criminal ba yun? Yes or no? Tignan nyo natin. Sino mga class dapat tanungin dito eh? Ano mga class? Yung 11131 ba, source ba ng, or pwede ba maging criminal yun? Bakit hindi? Wala bang penalty yun? Sigurado ka? Baka pag sinerch ni Pascual yung 1131, may penalty. Sige nga, Pascual. Tignan mo nga yung dulo, yung section 36. 11131, tignan mo. Section 36, punta ka sa, ay, 37 pala. 36 nga yata. 33. 36 nga. Ano yung 36 mo? Ha? May penal clause eh. Hindi source ng criminal yun, may penalty. Di ba? Ano section yan? 37 pala. O, yun, 37. Di source ng criminal yan. Oh, kailangan penal. Yun yung gusto ko ipakita sa iyo po. Tangina, itong letter P na to. Anak ng kago. Ayan. Ayan. Tangina, nandun tayo sa nulong krimen, nulong penalty, punishment. Hindi yan criminal law, hindi yan crime, hindi yan pag walang punishment. Kailangan lagi may penalty. Nakuha ba mo na? Yun yung characteristic ng criminal nyo at mamaya aralin nyo yun. Yun yung konsepto ng legality or specificity. If you will jump with Article 21, dun yung maintindihan. Diba parang Kim? Sige, tingnan mo nga. Kim, hawakan mo tong mic mo. Hindi pwedeng ganyan. Ano ba sinabi sa 21, di ba? Hindi naman nagiging crime yan or felony kung Article 21, penalties that may be imposed. no? No felony shall be punishable by any penalty not prescribed. O, mamaya aralin nyo yun, yung tinatawag yung legality or specificity. O, yun yung gusto ko muna ipakita sa inyo. Nagiging criminal lang pag merong unang-una, penalty. Ano ba tayo? Legi, law, crime, pina. Ano pa rin yung word nyo? O again, sino ang may kapangyarihan mag-define ng crime at magbigay ng penalty? Legislative. At anong tawag doon sa kapangyarihan na yun? Police power. Nandun pa rin tayo eh. Nakikigets nyo ba muna? Ngayon, ito mga to, nagde-define lahat to, lalo yung revised penal code nyo.
Later on, if you will jump with our book to nyo, yung mga list ng mga crime nyo, yun dinedefine niya. Sample, punta kayo, definition ng homicide. Nandiyan yan, definition ng murder, definition ng parricide. Tapos ilalagay yung penalty do sa dulo. Ganun din, pag nag-aaral kayo ng mga special penal laws, like 9165, may drugs kayo makikita, i-define niya kung ano yung droga. Tapos makikita nyo kung ano yung penalty. Diba, Sariado? Pag shabu, 50 grams or more, ano ba penalty? Walang reclusion perpetua, walang reclusion perpetua pag SPL. Life imprisonment to death. O, diba? Yung nakalagay doon, para pag 500 grams or more ng marijuana. Oh, yan lang yan eh. Kasi naka-define talaga na maayos. Sa inyo mamaya aralin nyo, we call it legality or specificity. Eh, gusto ko muna ipakita sa inyo kasi ito na eh, gugulo rito eh. Pero hindi naman natin guguluhin. Malaki, nagpa-foundation tayo. Now, let's go back with Article 10 muna. Kung tutusin, ito si revised penal code nyo, ano to, mababa ang loob niya, ano to, humble. Tingnan yung Article 10, pansinin nyo kung paano siya ka-humble. Siya na mismo nagsabi na meron daw mga offenses na hindi niya daw kayang sakupin. Di ba, online class? Nandiyan pa ba kayo? Oy, gumaya. Huwag mo na yung bila patinder, mamaya. Alam nyo, ito ha, bigyan ko muna kayo advice ha. Katulad ni Soriano kanina, babanggit ex post facto, ngayon nagbabanggit kayo bila patinder. Do not misplace your idea. Kasi pag nag-board exam kayo, ma-misplace nyo yung sinasagot nyo, pahama kayo. Kunin nyo yung ano muna, concept. Yung pinakantot. Di ba, lumang last? Ano ba yung pinakantot? Lumang last. Ano ba yun? English yun, di ba? Kunin mo muna yung tot ng usapan. Hindi kayo yung ano, sa kayo tatalon. Naintindihan ba muna? Huwag kayong ano, relax lang. Nag-aaral tayo. Balik muna tayo. So, balik muna tayo. Nag-uusap tayo muna ulit ng sources ng criminal law. At ito si revised penal code na primary source. Kung tutusin, nagpakumbaba. Diba? Parang Kim, ano ba sabi sa Article 10? Article 10, offenses not subject to the provisions of the code. Siya na nagsabi na meron daw krimen na offense na hindi daw subject ng revised penal code. At dinedefine siya nitong SPN. Gets nyo? Yun yung sinasabi niya. May mga bagay na hindi ko na kayang sakupin pa. Kasi matanda na ako. And although na-approve ako, na-enact ako noong 1930s, pero nung naging effective ako noong 1932, may mga bagay ako na hindi pwede makita. Katulad ng cybercrime. Tingin nyo, may computer na ba noon? Wala pa eh. Katulad yan ni Onel de Guzman nyo. Yun yung problema natin. Kaya ito si RPC nyo, nagpakumbaba kagad. Nagigets mo na idea? Tingin mo na sa Article 10, namnamin nyo to. Kim, mana? Article 10, offenses not subject to the provisions of this code. Offenses which are or in the future. Future. Hindi niya talaga kaya. Ayun yung sinasabi niya na. Sadali lang, intindihin muna natin. So binabanggit niya na may secondary source. Ang problema ito si RPC, hindi niya alam yung nangyari sa gobyerno natin. Papalit-palit kasi ng pangalan yung sino ba gumagawa ng mga batas natin muna ulit? Anong branch ng government? Nung ginawa si revised penal code, alam niya ba may legislative na? Hindi niya pa alam. In fact nga, pabago-bago eh. Kasi kung tutusin, naging malaya lang naman tayo after the Japanese era eh. 1945. Yung eras na yun, syempre, binomba na ng Amerika yung ano eh, yung Japan eh. Pati ba tumigil? Yung nuclear eh. Ngayon, tingnan nyo, yung Pilipinas nun, syempre, transition pa from 1950s. Syempre, yung presidente nyo nun, si Laurel, unstable yung government natin, kaya tinatawag ng puppet president yun eh. Pero may sumunod doon na maayos sa presidente. Magsaysay. Pamilyar, 1960s. Yun yung pinakamabait yung presidente. Kaso nga lang, namatay sa sa plane crash daw. Kasinadya. Alam nyo ng Pilipinas eh. Sandali lang. Yung Congress no, nagpalit ng pangalan. They call it Batasang Pambansa. Kaya may encounter kayong mga ganito. Yung mga Batasang Pambansa niya. Ayan. May ganun pa bala? However, may kaakibat pa kayong mapapansin na katabi ng mga act number nung panahon ng Amerika na ganito. Commonwealth Acts. Nakita rin ba kayo ganyan?
Katulad yung, kung kilala niyo yung espionage niyo na crime, inamin yun ng, CA 616, na espionage law. Yung mga ganyan, may Commonwealth Act, hindi nila natin napapansin, pero pwede sila maging source ng criminal law. Pero ulitin ko everyone, itong dalawa na to, presidente kasi gumawa niyan eh. Iba pa yung form ng government nun. Balik tayo rito. Siyempre, pabago-bago yung pangalan, hanggang yung pangalan ng Congress natin, it's not yet Congress of the Philippines ngayon eh. It was termed pang National Assembly. Philippine Assembly. Ganun yung pa yung mga tawag dyan. Doon, bumalik yung mga ganito nyo. Republic Acts. Ayun yung mga encounter nyo pa. Nagigets pa muna. Ang problema na, nung pumasok na tayo ng 1970s, nagpalit ulit yung gobyerno natin. Diba we are under the regime ni Marcos? Ano ba yung Bautista, yung form ng government nun? Thesis ni Marcos yun eh. Alam mo ba yun? Thesis ni Marcos yung ginawa niya. Mga thesis niya yun. How to rule a democratic country using yung autocratic, yung dictatorship. O dictatorship ruling. Thesis niyan sa law school niya. Ang ganda ng kwento niyan. Diba, Kim? Alam mo yun si Marcos, diba? Nag-bar exam na pinerfect. Tapos pina-retake oral. Ayun, minali niya. 98.9 yata eh. Ginawa niyang alcohol eh. Nag-germs yung bar exam, no? 98.9. Alino. Ngayon yung mga history niya eh. Like Jokno, yung mga yun, kakaiba yun eh. Si Jokno nyo, kilala niya? Yung kagano'n yung ngipin. Ayun, hindi yun nag-law school, pero pinayagan mag-bar exam. Kung yun ang pangarapin nyo, syempre mga history nga eh. Gusto ba mag-history? Patayin kita dyan. Mag-history. Okay, mahirap mag-history mo tayo. Oo, patay ka dyan. Balik ko na tayo rito. Binubuhay ka na yung dopamine dyan. Ngayon, magulo yung panahon ni Marcos. At alam natin, may lumabas na hinayupak na ganito. Man ako galit dyan, pero maraming galit eh. Makigalit na rin tayo. Pero tawagin natin everyone na penal presidential decrees para mas maayos. At tawagin nyo to everyone na ganito. Or tawagin nyo everyone na tertiary source. Diba ang gulo ng Pilipinas? Ang dami palang source ng batas. From the revised penal code, hanggang pumunta tayo ng secondary, hanggang third source. May mga penal presidential decrees pa pala. Nag-mockboard kayo at alam nyo to, ulit-ulit ito tinatanong tayo sa board exam. Ganda ng choices doon ni Atty. Gabaw pag nakita nyo. Yung isa sa choices niya doon, kasama yung ordinance. Yun yung pinaka-questionable. Gulo, no? Paano ba nangyayari ito? Legislative ba yung ordinance? Gulo eh. Ayun yung problema natin. Sandali lang, para maintindihan nyo. Break muna tayo, Marcos. 1986, syempre, magulo. EDSA. EDSA 1, right? Ano ba? Ayun yung celebrate nyo tuwing February, 20, nakaraan, di ba? 25? February 25 ba? Yung people power. Alam niyo na mag-rebelde tayo 1986 kaya, kay Marcos, ayun na natin eh. So, bali yung gobyerno ni Marcos, destabilize, ano mangyari ulit? De facto. Tao na gumalaw eh. Sino ba pinakamapangyari sa elemento ng state? People. Na kanina sovereign? People. Sovereignty? People. Na kanina kapangyarihan emanates from the people. People eh. Wala na. Ayun yung nangyayari. O ngayon, ano nangyari? De facto ulit. Kailan tayo naayos ulit? 1987. Nagkaroon tayo ng consti. Bumalik ulit yung mga Republic Acts nyo. Wala nang problema doon. Ang problema nyo, itong word na ordinance. Batas ba yung ordinance nyo? Alam ko, ito yung tinanong sa board exam nyo na nakaraan. Sa may Article 10, I think it was, ano yung tinanong sa inyo doon? Article, tanongin mo kasi si Bill of Rights natin ha. Message mo kay Ma. Yung tinanong sa inyo noon. Article ano yun? 10, diba? Section na tinanong. Punta kay Article 10 ng Constitution nyo, hindi revised penal code everyone. Sayang to, lumabas na. I think it was 17 or 21. Check mo. Kayo makaalam, yung mga repeaters everyone, kailangan namin ng tulong yun.
Punta mo ng Article 10. Kasi Article 10 nyo is called as the local government. Yun yung 10 nyo. Local government. Oo, sandali lang. Habang hinahanap ni Clinton, makinig muna kayo. Habang hinahanap nyo rin, makinig po muna everyone. Kasi doon sa tanong ni Atty. Gabaw, may kinalkal siya doon banda that who has the power to enact national na penal laws. Yung national statutes ba? Yung law is statute din eh. Siyempre, ang kilala na natin noong 1987 natin, sino nag-create ng batas natin na legislative branch? Ano ang pangalan ngayon? Wala nang batas ang pambansa, wala nang National Assembly. Anong pangalan na nagko-compose ng House of Representatives nyo at the Senate? Yan, the Congress of the Philippines. At totoo, lahat ng SPL nyo, ang gumagawa lang talaga niyan, ito. Hindi ba tayo mag-aaway-aaway niyan eh? Congress of the Philippines. Yan naman talaga nagawa eh. Ang problema, itong Article 10 nyo, yung local government, kasi Constitution din nagsabi, binigyan ng kapangyarihan yan everyone. Ano yung tinanong dyan, Clint? Naalala mo section? 21? Masaya mga 21 mo? Ang yung narinig ko yata eh. Section 21. The preservation of peace and order Ayan nga yung tinanong. the regions shall be responsibility of the local police agencies, which Yun shall lang. be organized, maintained, supervised, and utilized in accordance with applicable laws. Ayun. Kaso nga lang, itong ordinance nyo, ganito yan, makinig kayo may kaya. Yung police power nyo, na-delegate na na-delegate. Meron tayong mga tinatawag na baby na lawmakers. Yun yung binoto nyo nakaraan. Councilors, board members. Kumidar kayo? Sige, boto lang. Magtanga-tangahan tayo mga Pinoy. Huwag yung aralin. Eto, nung bumoto kayo nakaraan, di ba bumoto kayo ng ganito? Di ba kayo bumoto ng mga ganito? Eto, kakaboto nyo lang. Namatay yun dito sa Antipolo eh. Local yan, kaso nga lang nandun sa congressman. Yung Senate nyo kasi, yun yung national. Kumbaga sa probinsya natin dito, katulad natin sa Antipolo, namatay yung ano namin. Buti na lang namatay, buti na lang namatay. Namatay? Buti na lang nagka-eleksyon. Programa. Doon si Akop niya namatay. Sino ba panalo na? Nabilang naman? Si Akop pa rin. Ay, sabuti na. Akop pa rin. Tag-ina, no? Hindi na mamatay-matay. Anyways. Yan yung mga local nyo. Kung narin din sa Antipolo, may pangangailangan tayo rito eh. Pare, magtatayo ng mga school yun. Congress nyo kukuha ng pera doon. Ayan, yung mga ghost project yung tinatawag. Ayun, magkakaintindi na tayo dyan. Pero ayan, hindi naman yun yung inaral natin. Pero may mga needs dito. Sila bala mag-raise doon sa national level. Pero dito, by locality nyo, may kailangan kayo. Example, kung nakatira tayo rito sa mga, ito, yung mga bundok, may mga ordinance dito na bawal magsunog. Kaya katulad sa Antipolo, yung may ordinansa ng tricycle dito kasi dami tricycle eh. Sa Baguio, walang tricycle. Hindi kailangan nila ng ordinance doon. Gets nyo? Traffic rules, ordinance din yan. Kunwari yung Antipolo, ginagawa ng mga one-way. Ordinance yung mga yun. Di ba kanya-kanya need? Ngayon, tatanungin ko kayo, pwede bang gumawa ng batas yung local government? Oo, ito nga yung mga yun. At yung ginagawa nila everyone, ordinance. Ngayon, the next question will be, may legislative power din pala sila, may police power din pala rito. At yun yung binanggit ni Clint na Section 21. Because they have the power to preserve yung maintain the peace and order sa locality nila. Pwede sila magtayo nga ng local police agencies nila eh. Like Antipolo, we have Ops. Teresa, you have TAPS. Gokit, no? TAPS, Ops. Di ba? Punta ka ng baras, ano ba yun? Buso? No? Pinilya yata baras. Pinilya rito. Meron ba tayong pinilya rito? Halo-halo yan. Ano ba sa inyo? Puso, di ba? Puso, no? Ayan, mag-iba-iba yan eh. Ewan ko sa iba. Sa inyo, sa, Pangasinan. Poso naman. Gugulo. Basta may public safety, yung PNOD public, yung S-safety. Bala kung ano yung office. Bala sila. Pero yun yung kapangyarihan yan. Ordinance yan pag ginawa. Batas din yan. Hindi ka pwedeng mag-ano basta-basta yan. Okay, gumawa sila ng ordinance, napalitan yung TAPS. TAPS, di naman dati TAPS yan. Dati nga hindi option eh. Tawag namin post-D. Nabuto yung sa Antipolo. Di ba? Post-D, tawag natin. Ano lang yun, ordinance. Pinapalitan lang yung pangalan. So, pwede pala. So, ingat kayo. May national enactment of laws, may local enactment. Ito yung mga naglo-local. Ngayon,
Ito, sagutin natin. Can an ordinance be a source of your criminal law? The answer will be yes. Because of this one, everyone. Ano ba karakter ng ano nyo muna ulit para maging criminal law? Penal. Nalala pa? May penalty ba ang ordinance? Yes. Ito. Kaya naging criminal yun. Naintindihan? Yan, puta eh. Yan ang mga sources sa criminal nyo. Ibig sabihin, primary source, to sum it up, revised penal code. Secondary source will be special penal laws. Third source or tertiary source will be penal presidential decrees. Then, last one will be ordinances. Ang galing ni Atty. Gabo doon, no? Makita yung ordinance. Pag binasa niyo yung libro ni Reyes, di niyo makikita yan. Tricky yung tanong na yun. Di ba nag-backboard kayo? Nakita niyo ba? Sinagot niyo doon yung una. CFJ niyo. Meron yan doon. Ewan ko na sinagot niyo kung special law yung in-accept niyo. Ayun yung accept talaga, special law. Kasi yung sources, RPC, may mga penal doon. Makikita niyo naman eh. Kasi yung ordinance, penal din yun. Hindi lang nakalagay ng penal. Nagigets pa mo na? Ayan, hindi nagkaintindihan tayo. Pwede na tayo bumalik dito. Ngayon, pwede na mag-interpret talaga itong judiciary nyo. May batas na eh. Katulad nito, sinong judiciary natin yung mga ordinance na nag-interpret? Sino may judicial notice dyan na dapat mag-interpret yan? Yung mga MTC nyo. Nagigets nyo, dapat alam nila yung ordinance sa lugar nila. Balik na tayo sa iyo. Article 5 mo. Oy, lumundag lang tayo, everyone. Sa Article 5 pa rin tayo. Again, duty of the court in connection with acts which should be repressed but are not covered by the law. So we can term it as the paragraph 1 in Article 5 as nullum crimen, nulla pena sine lege. Kasi nagiging criminal lang pag sinabi ng law na merong crime, dinefine yung crime at dinefine yung mismo kanyang penalty. Diba? Nullum crimen, nulla pena sine lege. Law is lege. Crime is yung krimen nyo doon, then yung penalty nyo will be penal. Yan yung importansya niyan. Law, crime, penalty. O, saan yung inadapt yun? Diba kanina yung classical? Nakikita nyo yung way? Naintindihan nyo ba yung way niya? Ayan, parang, okay, kung ano. Kanina yung naral namin, paulit-ulit din lang pala. Ngayon, we have understood that in Article 5 that the court, again and again, everyone, that the court has the power only to interpret, apply, or construe the law as enacted by the legislative branch. They cannot amend, they cannot repeal, they cannot make, they cannot enact, they cannot modify any law as enacted by the legislative. That's the sole power of your legislative branch. And that will be the sources of your criminal law now. Now, if there was no crime defined by the legislative branch, the court should what? Render the proper decision of acquittal. Then, if they have knowledge that that act should be repressed, they should report the matter through the Chief Executive to the Department of Justice para magkaroon ng legislation. Like the best example we have was the case of Onel de Guzman. Diba? The act happened, which is not yet a crime, noong May 20, May 2000 everyone, hindi pa crime eh, dismiss muna. Minotion to quash muna. Then nagawa lang ng batas noong June 2000. Ayun yung sweet case nyo. Marami pang pwedeng maging ano dyan. Example, like 9995. Ito yung pinakapaborito natin, pamanyakis to eh. Ano ba yung 9995? Clint, yung ginagawa mo, di ba? Ano yun? Clint, ano yung 9995? Ano yung 9995? Yun yung ginagawa mo kay pareha nun. Masilip-silip ka lang muna. Anti-voyeurism lang. Pero hindi yun yung literal na pagsilip. Si voyeurism. Yung voyeurism nyo, diba yan yung pagbibidyo ng lead. Yung mga pinapanood mo. Pagbibidyo ng mga private parts. Bawal na yan, di ba? Bawal na ba, Kalid? Bawal. Yung sinishare yung mga gold medalist na nakaraan. Bawal yun. Alam nyo ba istorya niya kung ba't nangyari yan? Hayden ko. Siya ang ano niyan, landmark case. Di ba kilala niyo si Hayden ko? Yung una yung pinagsalsalad. 2008? Tingnan mo nga Hayden ko. Yung Careless Whisper. I think it was 2008 or 2009. 2009 yata. Check nyo muna. Tingnan mo yung voyeurism. Hayden ko muna yung issue. On what year? 2000 na na? 2009. 2009. Tama? Ayan, 2009 nangyari yan eh. Yung daming
Gago to si Eden ko nyo, ang daming kasex, tapos binibidyoan niya. Kaso nga lang pumapayag yung iba, katulad nung pinakamalapit yung kay Maricar, di ba? Kapanood mo lang? Kinento sa akin ni Clint yun kagabi eh. Sir, alam mo ba, napanood ko yung kay Maricar tsaka Eden ko, lupit eh. Umaagat si Maricar, no? Tangina na parad ka. Dami nun, pag tinigyan yan, type nyo lang, hated ko. Dami na naman. Try mo, hated ko. Dadali kayo sa XXX. Hindi, buti, yung issue lang. Dali ka sa port site yan. Noon, tingnan nyo, okay lang. Eh, yun yung problema. Wala pang batas nun eh. Kaya pag napapanood nyo, hindi pa naka-blurred yung mukha. Nangyari yun, 2009, pababa. Ngayon, check nyo yung voyeurism kung anong year nangyari. Sige, parang ano, Pascual, anong year ang voyeurism law? Yung 9995. 2009 din. O, tingnan nyo. Months din lang pagitan yan. Kaso hindi ko rin naman na ano yan. Bata pa ako nun eh. Lalaro, balik ko ba doon? High school pa lang ako yan, lumabas eh. Kayo elementary siguro nun. Elementary, 2009 lang. Ilan taon ka na nag-TV? 8, sir. 8. Sasal-sal ka na, no? Sasal-sal na yun. Pero ayan, tingnan nyo. Ang ganda niyan, sa Senate hearing yan, nagkaroon ng ganitong word, everyone. Naging subject for penal legislation yan. Nag-hearing. Hiniring nila yan. Ayun, lumabas yung 9995. Primary author nga niyan, si ano eh. Magaling magbudots eh. Oo, sila yung gumawa niyan. Kasi ano eh, trending siya na. Siyempre, alam niyo naman Senate, mga actor din yung mga yan. Kung ano yung trending, sa Senate hearing nila. Pero hindi naman hearing yun, ano yun. Subject, ganito yun. Ang purpose ng pag nag-hearing yan, ito yun. Gumawa lang ng batas. Gawa lang na nila ng batas. Hindi naman yung kung ano sabihin nila. Kaya parang, okay, ganun pala ginagawa. Pag di kaya yung act despicable, wala magagawing korte, report na lang para magawa ng batas. Kasi nga limited eh. Construe, apply, interpret lang. Yeah, let's move forward. Do sa Article 5 pa rin everyone. Ito tayo ng paragraph 2. Paragraph 2. Ayan. Walang yatong paragraph 2 nyo. Sandali lang. Tawagin nyo to na Duralex. Sedlex. Kasi pag nagawa na yung batas, wala nang magagawa pag meron ng Lex. Basta sinabi niya na yan, kahit gaano pa katindi yan, harsh, barbaric, kasi nagawa na, alam niyo naman eh, lahat tayo dapat sumunod. Ano yan eh, this is a social contract. Pag gumawa ng batas ang inyong legislative branch, it will bind us. Ano na baga? Pandikit natin lahat, susunod tayo. Diba? May kasabihan tayo. Ignorancia. Ignorancia. Legis. Non excusat. O, tatranslate din ang lasyon. No, ignorancia legis non excusat. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. At sinabi rin talaga yan. That is sa principle of generality nyo, that your criminal law is binding on all persons. Lahat dapat susunod. Walang makakalusot dyan. At kahit gaano pa yung katindi, kabarbaric or harsh, susundin mo yan. Yan yung sinasabi dyan sa, tingnan nyo, everyone. Kung tayo ng paragraph 2 nyo, ng Article 5. At yung korte, kahit yung korte mismo, tingnan nyo, sinasabi nyo dyan, wala siyang magagawa. Kasi meron na batas eh. Kahit nakita nilang clearly excessive yung penalties, everyone. Yun yung pagiging harsh dyan. Hindi, dugtong ko tong word na to. Dito siya mapapatunayan na harsh. Kasi meron siyang ganito. Tutusin, lahat naman ng penalties, excessive eh. Harsh naman lahat eh. Diba? Harsh makulong. Harsh yung death penalty. Tsaka alam nyo naman, galing tayo classical. Malamang retaliation lahat yun. Harsh talaga yan. At ang RPC nyo, harsh talaga. Diba ano? Harsh ba yung RPC? Oh, harsh yan. Everyone, tingin mo na ulit ng Article 5 kasi balik mo na kayo sa title mo. Nandun pa tayo. Dalawa yan, bibiyakin nyo. Paragraph 1 to talaga yan eh. Kasi yung unang inaral natin, sabi sa Article 5, duty of the court in connection with acts which should be repressed but are not covered by the law. Nasusunod yun, tingnan nyo, yun na. And in cases of excessive penalties. Ibig sabihin harsh. That's the word dura. See?
That's the word jura. Sandali lang. Siyempre, basahin natin yung paragraph 2. Anam-nam mo na. Paragraph 2. In the same way, the court shall submit to the chief executive through the Department of Justice such statement as may be deemed proper without suspending the executive of the Yun ang sentence. problema. Tingnan nyo. The court cannot suspend the execution of Kim? Execution of what? When strict No. enforcement, Balik mo na. The court. Ayun. When execution of the sentence. Hindi niya pwedeng itigil yung penalty. Na kanino ba ang police power ulit? Pag sinabi ng legislative nyo na ito ang penalty, wala siyang magagawa. Kasi nandito yung police power. At alam natin kanina pa to. Pag sinabi na nung gumawa ng batas, diba? Police power is the power to enact make laws, to define crimes, to lay down the rules of procedure, to give the penalties. Sino nagpapunish ng crime? Legislative. May magagawa ba yung judiciary? Kakaral nyo lang. Diba may separation of powers of the government tayo? Wala silang magagawa. Kung nilang sinabi ng batas na excessive yung penalty, again, the court shall not. The court shall No. The court shall not suspend. suspend the execution of sentence. Wala silang magagawa. Jura lex sed lex. Because again and again, the court could only interpret, apply, and construe the law enacted by the legislative. Pag yung batas, harsh. May magagawa ba yung court? Pwede ba maawa yung court? Kawawa ka naman, taas ng penalty mo. Pwede ba nilang bawasan yung penalty na sinabi ng batas? Hindi pwede. At ang best example nyo na very harsh dyan sa RPC nyo, kasi harsh naman talaga classical yan. 1930s pa yun. Punta kayong 310. Yan yung best example dyan na harsh. Article 310. Very harsh yan. Punta kayo doon sa pangatlong sentence niya. May baba na kayong unti. May makita kayong coconut. Yan yung pinaka-harsh yan. Pag nagnakaw ka ng coconut sa coconut plantation or in the tree, ang crime is, qualified theft. Tingin sa panahon natin, parang kunwari, yan yung buko dyan, di ba yung puno dyan, nakaway mo yung qualified theft. Kung pag nagnakaw ka ng buko dun sa buko juice, yung buko na nandyan, theft lang yun. Ang cute ng batas, no? May reason yan kasi hindi ko nabasa. Pero professor kong si Fiscal Luna, kaya sabi niya yan, kasi magaling yan Sabi niya, kasi dati ang Pilipinas, #1 producer ng coconut. Kaya nilagay dyan yan ng batas. Koprahan ba? Ang Pilipinas puno ng koprahan. May koprahan pa ba sa inyo, Pangasinan? Wala, no? Puro kayo, tabako, bigas. Dito, sa amin, ito, Region 4A. Puno kami ng koprahan dito. Koprahan, Quezon lalo, Quezon Province. Diba, Boreta, yun yung trabaho mo? Nagkukopra. Damay tayo, no? Oo ka na lang. Nagkukupra yan Ngayon yung nyo, yung iinam nyo, yung lambanog. Lambanog ba? Lambanog. Di ba yung tuba I think it's tuba is from sugarcane Buko rin ba yun? Buko rin, sir. Ako, basta. Anyways, ayan yung reason daw ba't ginawang qualified theft. Tingnan nyo yung penalty doon sa taas. What will be the penalty? Kim, anong penalty niyan? Penalty is next higher by 2 degrees. Tingnan nyo. And those perspective specified in the next. Yung preceding na yan, article. kasi yung preceding title nyo is Arresto Mayor lang yun, tsaka Prison Correctional. Yung theft ba? Yung preceding yung 308. Ano ba penalty yung 308 mo? Theft yan, theft. Tingnan sa 308. Theft. Ano penalty? Theft. Who are liable for Baba ka na doon, hindi yan. Baba ka na doon, may makita dyan yung mga penalty. Arresto Mayor, Prison Correctional, Arresto Minor. Ano ba? 309, sir. Penalties. Penalties of prison mayor is minimum to be Yun yun. Tapos itataas pa. Tangin na, pwede pang umabot hanggang reclusion temporal to perpetua. Diyos ko, kawawa. Tingin nyo, very harsh. Nagdakaw ka na ng buo. At ang penalty talaga nito, Ebron. Anong duration ng prison mayor game? Napatala mo na to.
Hindi alam. 6 years, 1 day to. Tingnan mo, nagnakaw ka ng buko, di ba? Ang ina, 12 years. Wow, ano? Harsh. Pwede ba kayo maawa? Anong principle ginagamit nyo? Juralex, sed lex. The law may be harsh, still, that is the law. The court cannot, they cannot amend, modify, repeal a law. They can only interpret. At sinabi ng batas na prison mayor yan, anong nangyari ngayon? Merong mag-ama nito na nagnakaw sila ng buko talaga. 10 coconuts nang ninakaw nila. Anong gagawin ng korte? E di kinonvict sila for kinonvict. Yun yung kanilang render the proper decision. Wala silang magagawa eh. Render the decision. Apat, ikukulong ba? Conviction tayo. Unlike yung isa, yung nulong krimen nyo. Ito iko-convict. Aso nga lang may gagawin sila ulit. Pero hindi na pupunta ng legislative branch katulad nung kanina. Diba kasi pag nulong krimen kanina, sa nire-report? Through the Chief Executive, through the Department of Justice para magkaroon ng legislation. Ito, i-report din in the same way. Bumalik ka doon sa taas. In the same way, i-report, papunta ulit saan? No, papunta rito sa from executive nyo. Iba na yung reporting niya. From executive, papunta rito sa DOJ. Bakit na-report sa DOJ? Kim, balik ka doon sa dulo ng paragraph to. Because the penalty is what? Clearly, excessive. Diba, Kim? Kim. The court cannot, balik ka mo doon. So kanina, cannot suspend the execution sentence. Diretso. Uy. Without suspending the execution sentence, diretso. And the court shall submit to the chief executive through the Department of Justice such statements may be deemed proper without suspending the executive of the sentence. And without suspending the Bakit? Ano ba pinapaniwala ng korte? Sige, diretso. when a strict enforcement of the provision of Strict. Masyado maigpit yung enforcement ng batas. Sige lang. this code would result in imposition of clearly excessive No. penalty. Diba, kung ikaw yung judge neto, ikaw yung court, diba clearly excessive? Buko lang, grabe ka naman. 12 years. Kasi hindi ka pwede maawa. Impose mo yung penalty, pero report mo. Punta rito ng DOJ and later on, you will study this one because under the DOJ, you have a responsible agency there na tinatawag yung Board of Pardons and Parole. So tingin mo, Kim, kung naalala mo pa to, anong binigay dito sa magama na to? Ng BPP. Ano ba binibigay ng BPP? Sige nga. Siyempre, tama ka. Malamang yung pangalan, Board of Pardons eh. Anong klase pardon? Pardon nga eh, parol ka naman. Conditional pardon. Yan yung binibigay niyan. Ano pa? Parol, malamang. Ano pa? Isa pa yan. Diba, pagka hindi na kaya, pag nag-aral ka ng omnibus rules ng BPP, pag hindi na kaya ng parol tsaka ng conditional pardon, may binibigay pa. Ano pa? Diba, nagbibigay ng mga ganito, executive clemency? Oo, nagbibigay ng ganyan. Ano yung binigay sa magama kaya na yun? Siyempre, harsh eh. Masyado mataas yung penalty. Ano gagawin nyo? Palitan natin ng mas mababa. Oh, yun, commute. Pare Pascual, search mo nga yung word na commute. Para magkaintindihan tayo. With E, ha? Commute lang. Kasi yun yung root word yan eh. Or you may search the word commutation man. Hindi pwede yan. Alam mo na yung word na commutation? The action or process of commuting a judicial sentence. Okay, yun lang problema. Hindi na naintindihan. Punta ka na ng word na commute. Ano ba yung word na commute? Sige lang, bakit lang? Everyone, this will be the right term. Sige, Pascual. Reduce
a judicial sentence, especially a sentence. Commute. Travel some distance between one's home Sige lang. and place of work or on a regular basis. Sige ba? Wala na dyan si Miriam mo? Commute is substitute. Palitan ba? Parang ganyan, yung sinasabi sa biyahe. Kasi sa biyahe kasi siya talaga applicable. Kunwari, instead na magmotor ka, mag-jeep ka. Substitute mo. Pero makapunta ka pa rin naman doon sa distance na gusto mo. Ngayon, ito yung kinokorek din namin na mali yung term natin na reduce. Tanggalin nyo na sa utak nyo because you will never reduce a penalty. What's the reason? The power only lodged to the legislative. They will give the penalty, you cannot reduce it. The court cannot, diba? Nalala? They will only interpret. Pwede ba nila bawasan yung prison mayor? Sabi nila, naawa ko sa'yo, arresto mayor na lang. Hindi pwede. Sino nabigay na kapangyarihan mag-commute? Yung BPP. Sa executive branch nga lang. Nagigets ba muna? At pag tinignan nyo, tama to sinasabi ni Tula, nandito yan everyone, basahin natin para makita nyo na yung meaning na commutation of sentence muna. Kim, banat. Article 96. Agal. Diba, that will be the word. What is the legal effect of commutation of sentence? Effect of commutation of sentence. The commutation of original sentence for another of different length and nature shall have the legal effect of substituting. Oh, substitute. Papalitan. Do not say that commutation is reduced. Alam ko naman sa utak yun eh. Mali yun. Reduction, reduce, lessen. Not the right phrase. Ako yari kayo dyan. The effect is substitution. Papalitan yung original at ang effect niya, balik ko rin, parang game. Kalimutan. Of a different length and nature. Of a different length and nature Ayan. shall have the legal effect of substituting the latter. Papalitan yung penalty. Now, yung mag-ama na yun, nabigyan yun everyone. Pag binasa yung jurisprudence, you were given arresto mayor. Pinalitan yung prison mayor. Kulong pa rin sila. Kasi nga, Duralex said legs. The law may be harsh, still, that is the law. The court cannot amend, modify, nor make laws or enact laws. They cannot repeal. They can only interpret, apply, or construe. Nagets mo muna. O yan, para naintindihan nyo. Ay, hirap, no? Anyways, we are done on Article 5. And let's go back to sa inaral natin. Ano ba tayo sa judiciary? Pagod, no? Dami. Kailangan. Now, going back with the topic, everyone, we have understand now that ito pa ng revised penal code, the primary source, na nung panahon nila, wala pa legislative, iba pa yung primary presidente. Pero sabi ng ating gobyerno ngayon, noong 1987, dapat legislative lang talaga. Huwag na kayong magano kasi hindi may tatanong naitanong na. Pag tinanong kayo, sino lang ba mag-enact ng penal laws nyo? National Penal Statutes natin. Congress of the Philippines. Yun na naman legislative nyo eh. Pag tinanong kayo, kasama rin ba yung mga ordinance nyo? Yes, kasi local na yun eh. Under the local government code natin. Tsaka nandun nyo sa Article 10 ng Constitution. Ngayon, yun yung pag-uusapan natin at mamaya dyan yung gugulo. Ngayon, going back na doon sa revised penal code nyo, naintindihan na natin, ganito pala ang criminal law pag inaaral. Ang judiciary, hindi yan pwede maging source ng criminal law. Legislative lang talaga. So nga lang, may some sort of history na kailangan yung tingnan din. Nagkakaintindihan mo na. Siyempre, alaksing ko muna. Ano muna tayo? Mag-early dinner kayo. Lecture pa tayo. Balik tayo, 6:30. Online class. 6:30 tayo ulit, ha? Kain mo na. Sige na.